Okay, mayong gabi istanan. Salamat kayo sa matag usahan niya karon. Salamat sa atong bag-o kauban sa balay niya sila si Bambi o si Archie. Archie. Salamat kayo nga niya mo uban kalamo nini sa pagsimba sa atong buhi nga Dios. So, di tamdugay panindog ta atong basahon ng verse nga naa sa screen. John chapter 11:25. John chapter 11:25. Kailan mo? Okay, kamay basa na. Ready? Ready? Read. Jesus said to her, I am the resurrection and life. Throw down na itong basa. John 11:25. Read. Jesus said to her, I am the resurrection and life. Apo ta, mahal na balangit nun, buhi ng mga Diyos. Salamat kay Ginoo nga aning tunga-tunga semana. Itagaan mo may privilege amahan nga makaduol sa imong trono sa grasya. Salamat kay amahan sa imong mga anak nga niya karon. Salamat sa imong pag-uban kanamo. Sa miyaging mga oras, sa miyaging mga adlaw, ikaw nagahatag ng safe travel, safe driving, o ikaw nagahatag na mo kalinaw sa unahuna mo kalipay, nagahatag ikaw na mo wisdom Ginoo sa mong mga buluhaton. Mahal mo langit noon among ipangamuyo kanimo nining kahaponon, nining kagabion tagay gahom ang imong pulong kini imong ulipon tagay igsusulti. Ngamuyo ko kanimo amahan nga kini imong pulong dili mahimong kawang sa kasing-kasing sa matag usa. Amahan, kini among pagampo, pangaliw po kanimo, gisalig na mo ang tanan Jesus Christ, among bugtong personal ng manluluwas. Amen. Okay? Kani atong ibasa dere, Jesus said unto her, kani her ni si Marta ni, si Marta. Yon dere, si Jesus maingon ngadto kaniya, si Jesus maingon ngadto ni Marta, ako mao ang pagkabanhaw ug ang kinabuhi. Mao na gisulti ni Ginoong Hesus. Ito mensahe karon naguluhan ni siya og Jesus the resurrection and the life. Jesus the resurrection and the life. Kaning Jesus duha ni ka word. Jesus is Jesus saves. Mao na ang bot pasabot sa Jesus. Jesus saves. So part 2 niya siya kay ang part 1 na niya mao ni ang part 1 kadto mensahe nato adtong isang Wednesday. Ang part 1 na niya is the problem that had them defeated. Ang problema sa panimalay nilang Marta nabuntog ang ilang mga problema. Aning magbersikuluhan na basa nato nga si Lazarus namatay o tingguulan nila dito sa ilang balay nilang Lazarus once upon a time, usa ka panimalay nga malipayon. Pero tungod kay namatay si Lazarus, guol kay sila. Ingon ana ang panimalay nga maabtan sa kamatayon bisan kining akong bisan kining among panimalay pagkamatay sa akong misis, guol kayo may dili ka ganahan istorya. Now, kani si Lazarus usane ka kinsa nga gihigugma nilang maayo sa iyang mga igsoon. Dayon gikuha siya sa kamatayon, gikuha si Lazarus sa ilang presensya o dito gunob ka ilang kasing-kasing. Mao nang nahitabo. Point A anang atong part 1 is death is an ugly event. Ang kamatayon maot gyud na kay na hitabo dili maayo bitaw. So tungod kay kaning death, it invades our homes and brings with it division. Mabahin-bahin ba atong pamilya? Ma-discourage atong pamilya, dunay discouragement, dunay disillusionment, kaguol, o dunay makaingon nato nga
ah, na nabuntog ba ta, na defeated ta sa atong pagkinabuhi. So when someone dies, kung doon ay tao nga mamatay sa atong pamilya, we are literally ripped apart. Ma ma, ma babahin gyud ta, mura bag dili ta wa tay gana sa atong kinabuhi. Ako makasulti ko na kay naagian ko kamatayon sa akong kapikas kinabuhi. Number 2, death is a universal event. Ang kamatayon, universal ni nga hitabo. Atong gibasa atong last Wednesday, Hebrews 9:27, Genesis 3:19 o Romans 5:12. Kanini ang mga bersikulo hatanan nagsulti ni bahin sa reality of death, sa realidad sa kamatayon. One day moabot ang usa ka adlaw, bisan pag ganahan kag dili, mutuo kag sa dili, kitang tanan maabot gyud sa kamatayon. Death is an unexpected event. Ang death dili na nimo ma-expect nga hitabo. So si Martha o si Mary probably naguna-huna sila nga si Lazarus makarecover ato sa iyahang sakit. O siguro na ilang una-huna. And that everything would return to normal. Basig nagtuo silang maayo rato si Lazarus. Pero ang kamatayon, dunay laing ideya. Dunay laing ideya. So, namatay yun si Lazarus mo lang piting guula sa tibok niyang panimalay. Ug mao ni atong mensahe atong last Wednesday. Karon atong mensahe number 2 is the power Jesus described. Ang gahom ng gihulagway ni Ginoong Hesus. Si Ginoong Hesus, ning claim siya nga nakaangkon siya anang gahom ibabaw sa kalubganan. Jesus claimed to possess power over the grave. Muna gisulti ni Ginoong Hesus. Gi-claim niya ni nga title, si Jesus Christ, gi-claim niya ni nga title as the resurrection and the life. Siya ang pagkabanhaw ang kinabuhi. That is, he said, ingon siya, nga naa siya ani, nakaangkon siya ani nga gahom within himself. Within himself. Muna istorya ni Ginoong Hesus. Therefore, when you know Jesus Christ, when you believe Jesus Christ, when you trust Jesus Christ, when you receive Jesus Christ as your personal Savior, you know life. Kay balo ka sa imong kinabuhi. 1 John 5:12. Kamoy basa ng 1 John 5:12. Read. O nag-ingon ni John siya nga nakabaton sa anak may kinabuhi. Og siya nga wala nakabaton sa anak sa Dios walay kinabuhi. So this is a very simple statement nga kinahanglan ato og gining sabton. Kung wala ka makabaton ni Jesus Christ, luoy kayo ka. Kay wala kay kaluwasan. So point A ani nga part 2 ingon diri, Jesus raised others from the grave. So mao ni atong masabtan diri nga unsa may right ni Ginoong Hesus nga mo claim siya nga siya mao ang resurrection and the life. So atong tan-awon unsay gisulti sa Biblia bahin sa iyang kinabuhi. Sa iyang kinabuhi nga siya naa siya gahom. Part A, Jesus raised others from dead. Aside from Lazarus, si Lazarus upat na to kaadlaw nga namatay, baho na to siya o karon na to una-unaon. Pero gibanhaw to
ni Jesus Christ si Lazarus, 4 na kaadlong namatay. Now, other than Lazarus, Jesus raised others from the dead. So, kinsa man ni sila? Katong anak ni Jairus. Katong anak ni Jairus, Mark 5:41 to 42. Kamoy basa anang Mark 5:41 to 42. Read. And he took the damsel by the hand, said to her, Talitha cumi, which is being interpreted, damsel, I say unto thee, arise. Verse 42 go. And straightway the damsel arose and walked. When she was engaged in 12 years, they were astonished with a great astonishment. So maunay gisulti ni Mark, ingon si Mark og siya si Jesus Christ og siya migunit sa kamot sa dalagita og miingon ngadto kaniya, Talita kumi, nga ginahubad, dalagita, ako mag-ingon nga kanimo, bangon. 42, og diha-diha ang dalagita mibangon og milakaw kay siya anaa sa panuigon nga napulo og 2 ka tuig. Og sila, katunananaw dito, og sila nahingangha uban sa dako nga pagkahingangha. Katong dito sa nakakita ato. Then, aside from Jairus' daughter, dunay balo nga asawa ni Nain nga doon na siya anak, si widow of Nain's son. Kaniniya siya gibuhi po ni si Jesus Christ. Luke 7:15. Kamay basa ng Luke 7:15 as ubos. Ready, read. And he that hath just up and began to speak, and he delivered him to his mother. Sa manang giingon in the book of Luke, ingon dito, og siya nga namatay milingkod, meaning nabuhi ini siya kay lingkod man, og misugod sa pagsulti, og siya mitugyan kaniya ngadto sa iyang inahan. So pag kabuhi niya si Jesus Christ, gihatag siya sa iyang inahan. So Jesus proved his power over death and the grave by raising these people from the dead. So, daghan man kayong mga milagro ni Ginoong Hesus nga dili gyud matugkad sa tao ba kay Ginoo ko nang gahimo sa milagro. Katulang bakol gikas pagkabata na ginlakaw, buta gikas pagkabata nakakita, mao na ang gahom ni Jesus Christ. Point B. Jesus promised to raise his followers from the dead. Ikaw, kung save ka, matawag ka nga, sumusunod ka ni Jesus Christ. Ning saad si Ginoong Hesus, Jesus promised to raise his followers. Kung followers ka, gisaaran ka, nga panahon ka, gikan sa imong kamatayon. So, 1 Corinthians 15:20-23. Kamoy basa ng 1 Corinthians 15:20-23. Verse 20, read. But now is Christ risen from the dead, and become the first fruits of God himself. Verse 22, go. 21, go. For since by man came death, by man came also the resurrection of death. Verse 22, go. For as in him all died, even so in Christ shall all be made alive. Maunay giingon ni, nabasa ng 23, no? Maunay giingon ni Paul. Ingon si Paul nga, apan karon si Kristo nabanhaw na gikan sa mga patay. Ug nahimo nga una sa mga bunga kanila nga nangatulog. Kani mga Kristohanon, kung save ka ang Kristohanon, kung matay na ingon ang Biblia, nangatulog na siya. Ngatulog tungod kay ang matulog, mamata man na siya. Magmata pagkabuntag mamata, mauna ang save nga mamatay. Ingon ang Biblia nangatulog. 21. Kay sukad nga pinaagi sa tao, miabot ang kamatayon, pinaagi sa tao, miabot usab ang pagkabanhaw sa mga
patay. 22 gi-explain ni diri kay maingon nga diha ni Adam mo na explanation ang tanan namatay. Bisan sa samang paagi diha ni Kristo ang tanan mabuhi. 23. Yung diri apan ang matag tao sa iyang kaugalingon nga hanay si Kristo ang una sa mga bunga. Human ni ana sila nga iya ni Kristo sa iyang pag-abot. So, kung follower ka ni Jesus Christ, mao na gisaaran ka nga kung mamatay ta, iyatang panahon. Pero kung buhi pa ka, kung buhi pa ta, mao ni siya ang verse ani. 1 Thessalonians 4:13, 14, 15, tama ni sa 18. Verse 13, kamay basa ana. Read. Verse 14, go. Verse 15, go. Verse 16, go. Verse 17, go. Verse 18, go. So, maunay giingon ni Paul. Ingon siya, apan ako, means Paul, apan ako, dili buot nga kamo mahimong walay kahibalo. Kaya nag-complain man gud ni silang mga tao dito sa Thessalonica nga, unsa naman tong mga igsuon na mo nga matay, unsa ba mahitabo ato nila? Motong gi-explainan silang Paul ani. Ingon diri, apan ako dili buot nga kamo mahimong walay kahibalo. Mga igsuon, may tungod kanila nga nangatulog, nga napoy nangatulog, meaning balik ko nako ang Christian nga mamatay, ang term sa Bible na nangatulog lang kay mumata man na sila. Apan aron nga kamo dili magkaguol bisan ingon sa uban nga walay paglaom. Verse 14. Kay kun kita nagtuo nga si Jesus namatay og nabuhi pag-usab, bisan sa ingon sila usab nga nangatulog diha ni Jesus pagkadad-on sa Dios uban kaniya. Verse 15. Kay kini among isulti nga na kaninyo pinaagi sa pulong sa Ginoo nga kita nga mga buhi og nagpabilin ngadto sa pagbalik sa Ginoo dili maguna kanila nga nangatulog. Ingon diri kay ang Ginoo mismo mukanaog gikan sa langit uban sa usa ka singgit, uban sa tingog sa arkanghel, ug uban sa trompeta sa Dios, ug ang mga nangamatay diha ni Kristo mubangon pag-una. Unya kita nga buhi ini. Unya kita nga mga buhi ug nagpabilin pagkasakgawon mo ni imong rapture. Pagkasakgawon pagtingob uban kanila diha sa kapanganuran sa pagtagbo sa Ginoo didto sa kahanginan. Og ingon kita sa kanunay makig-uban na sa Ginoo. Verse 18, tungod niini paglinipayay ang usa ug usa pinaagi niini nga pulong. So mao ni ang mahitabo, makadungog tag trumpet. Makadungog tag trumpet. Ikadungog ni mong trumpet mao na kita nga buhi marapture ta na daghan mga question ani daghan mga question ani, for example og marapture ta apil ba daw ni ato ati para kay di naman na kay kakita ambot lang ka og apil ba, pero perfect naman ang atong glorified body naman ta, so di lang magproblema na Quincy. Jesus
raise himself from the dead. Si Ginoong Hesus mismo, iyahang gibanhaw ang iyang kaugalingon gikan sa kamatayon. O hunahunao nimo ang makahadlok ang kamatayon na Ginoong Hesus dito sa Calvary. Unsa ang iyang kamatayon dito? Gilansangan ang duha niya ka kamot, gipadupa siya, gilansangan ang mga kamot. Dili man diri gilansang diri na gilansang kay kaninang rest. Apil gyapon is kamot. Diri sa gilansang kay diri pa gilansang bugat man siya malaksi siya diri mahagbong siya. So diri gilansang to sa iyang rest. Gilansangan na ang duha niya ka rest. Gitapok ang gilaki ang iyang tiil, gilansangan iyang tiil. Gibutangan siya o korona nga tunok, gipaslapos pagyud sa iyang ulo katong korona. Dayon gibunalan siya anang bunal bitaw sa Roman soldiers nga dunay bulitas ang tumoy. Nakabasa ko na kanang bunal sa Roman soldiers di ay dili pwede na gamiton ibunal sa tao taman sa 40 tama na 39. Kay ang kanang bunala, kung gamito na pagka-40, patay na ko ng tao. 39 na yun na siya. Mao po ng bulana. Mao na gibunal ni Jesus Christ na bulitas. So mo ito mudulot sa iyang lawas pagbunal niya. Kaya gidughang iyang kilid. Ug bangkaw. Gawas ang tubig ug ang dugo. Grabe kayo makahadlok kayo ang kamatayon ni Jesus Christ dito sa cross Calvary. Now, if the story ended there, kung ang sugilanon natapos diha, it would be an utmost tragedy. Apan, salamat sa Ginoo, tulo ka adlaw after that, 3 days after his death on the cross, Jesus came out of his tomb. Si Ginoong Hesus, migawas din na siya ang lubnganan, madaogon siya ibabaw sa kamatayon, madaogon siya ibabaw sa imperno, ug madaogon siya ibabaw sa grave, ibabaw sa lubnganan. So, turagong atong basahon ni siya kay sitig istorya way bersikulo atong basahon Matthew 28:1-6. Verse 1, kamoy basa na. Ready, read. Verse 2, go. Verse 3, go. Verse 4, go. Verse 5, go. Verse 6, go. Okay, thank you. So mauna diha na gilubong si Jesus Christ. Ang galubong niya diha si Joseph of Arimathea. Ang ilang batasan diha dito pag maglubong ana na ilingin nga ligid ana itabon anang buka anang ilang lubong na siya. So makita nato na sa mga katong kanang nagwali o verse by verse nga akong gisunod-sunod dito man na siya sa Israel, kaduha na siya ni adto nga anha siya aning lugar. Ato pa ma-relate gyud niya ba ang iyang gitun-an sa Bible. Mao danay nindot day kuno kanang madto sa Israel kung nag-study kag Bible kay ma-relate gyud nimo ang imong natun-an sa Bible. Kanini ana relate gyud niya. Then mauna ang gilubngan ni Jesus Christ. Then ang adto itong mga silang Mary Magdalene na adito ingon sa Bible ganiha atong gibasa nga ang adto itong mga babae dito, mga lalaki ambot og diin nalago siguro sila. Dayon kanang mga sundalo naghigda diha kay nakakita man sila sa angel na wahing ng
siraan ang lubong. Ingon sa Bible nga murag nangamatay. Murag nangamatay mo na ang makita nato din ha ana na ang picture na diha. So point D, with this in mind, uban diha sa imong hunahuna, the saints of God can face death with confidence, knowing that one day these bodies will live again. So, dili ta mahadlok sa kamatayon tungod kay kahibalo man ta nga maabot ang adlaw kaning atong lawas mabuhi ini pagbalik. Pero dili gyud kalikayan nga makuyawan ta. Kuyawan ta man. Wana gani ko sa provision. Kuyawan gani ko kupsti lag paglinog ni no. Maulahi gyud ko ani kay gulang-gulang hinay na ba kung dagan. So, di gyud malikayan nga mahadlok ta pero na-point din na to, with this in mind, the saints of God can face death with confidence, knowing that one day these bodies will live again. By the way, if the body does die, the spirit lives on. Kaning atong lawas, ug mamatay ta dalon sa minteryo, pero atong kalag, espiritu, mabuhi ni siya, di ni mamatay. Kay kanang espiritu sa tao, save kag dili, kung ang imong espiritu, panlitan namatay ka, sunugon ka, kay maunang ilang pamaagi, sunugon ka, ang spirit, ana, di masunog, dili masunog ng spirit, ana, lawas na masunog, ana na. So, kung mamatay ang tao sa dagat, nalumos siya. Ang nalumos niya badira, ang kalag niya di malumos na. Mamatay na siya ang iyang kalag kung save siya paingon na sa langit. Pero dili siya save, paingon na sa impyerno. So, 2 Corinthians 5:8. Kamoy basa ng 2 Corinthians 5:8. Read. Muna na ang gisulti ni Paul sa kita masaligon. Ako mag-ingon og nagatinguha hinuon nga mobiya sa lawas ug maanaa uban sa Ginoo. So kaning kamatuoran dayag kaini nga makita nato sa sugilanon adtong tawo nga dato og si Lazarus. Dili tong Lazarus katong ibanhaw ni Jesus Christ, lain nga Lazarus. So, kani nga kamatuoran plainly makita nato ni sa sugilanon atong rich man ni Lazarus. Mabasa nato na sa Luke 16:19-31. Atong makita din nga si Ginoong Hesus iya habang gipakita ang tilon, iyang gabrihan ba ang tilon that separates us from death and show us what happens to the soul of man after death. Ya aning rich man og si Lazarus. So, every saint matag believer sa Ginoo goes to be with the Lord. And those who refuse to come to Jesus can only look forward to an eternity in hell forever. Maunay timan-in ninyo. Ayaw ninyo og kana bitawng taken for granted. Do not take for granted your salvation. Kinahanglan ang imong salvation siguraduhon gyud nimo tungod kay og dili ka save ini kamatay nimo adto ka sa impierno forever na ka dito. Nga mag-antos dito. Pero og save ka adto ka sa langit forever pug ka dito nga maglipay. Kun ana ang kinabuhi nato. So, atong basahon ni Book of Luke kay aron di ta na mag-istorya ra. Luke 16:19. Atong basahon ni tama ni 26. Luke 16:19. Kamoy basa na. Ready, read. Verse 20 go.
21, go. 22, go. Verse 19, go. Ah, no, verse, wala, tika. Verse 23, verse 23, go. 24, go. Twenty-five, go. Twenty-six, go. Okay, 27, go. 28, go. 29, go. Verse 30, go. 31, go. Okay, kanang inyong gibasa, mauna na siya. Kanang katong rich man, tanawa, pagkamatay niya, dito siya sa iyang kalag dito sa impyerno. Ang iyang lawas dito sa menteryo. Pero ang iyang kalag tanawa diha. Yung nang illustration na nasa illustration na naa siya para ma-picture na tug unsa ba. Kanang dito kanang naipulag sa nina mauna si Abraham. Dayon kanang iyang tapad mauna si Lazarus. Katong kanang dato dito matud pa sa tong gibasa parting datoa kada adlaw labi kay sudan, lami kay pagkaon, wapo kay sinina. Lazarus in tahon tuwa sa iyang pultahan, may na lang makakaog mumho. Dayon adtuon pag yun sa iro atong taong dato, tila-tilaan ang iyang kabahong. Siguro maura to lami siguro ni Lazarus. Kay lami man pud ang kabahong katolgo na din tila-tila sa iro. So, pero pagkamatay sa taong dato tanawa, ang iyang kalag nasa impyerno. Si Lazarus ug si Abraham tuas pikas. Ingon dito nga ito slob ragod ng tumoy studlo ni Lazarus kay pitik inita dere. So ayaw tuguti nga dili gyud ka masay. Kinahanglan ayaw gyud nimyo ikana bitong kanang ba ibaliwala ba? Sakto na. Dili ayaw ninyo ibaliwala ang kaluwasan. Siguro gyud ning kaluwasan ug maunay tinguha sa mga baptist. So in conclusion, mao ni atong mensahe. I suppose the best way to end this message is with the question that Jesus posed to Martha in verse 26. Yung na si Martha, believest thou this? Sa John 11:26, yung dito, and whosoever liveth and believeth in me shall never die. Yung na si Martha, believeth thou this? So, kung saan mo pagtubag ng pangutanaha, mao na nag-decide sa eternity sa imong kinabuhi. If you do not know the Lord Jesus Christ, if you do not believe Jesus Christ, if you do not accept Jesus Christ as your Savior, then I invite you to come to Him right now. He loves you and will receive you if you will only come to Him. He will give you everlasting life without charge. Way bayad na siya.
If you have the least bit of concern about where you will spend eternity, think long and hard about what you will do with Jesus. Nindog ta, mag-ampo ta. Amahan na mo langit nun, buhay na mo nga Diyos. Salamat kay Ginoo sa imong mensahe, Lord. Akong ipangamoyo kanimo Ginoo nga nasabtan ni nga mensahe nga kaning kaluwasan, Lord. Dili ni ibaliwala amahan sa kinahanglan sa tao. Dili ibaliwala sa tao. Tungod kay ang kalag muantos na hangtod-hangtod sa impierno. Pero kung save siya, malipay ng iyang kalag hangtod sa kahangturan. O akong ipangamoyo kanimo Ginoo nga doon na untay mga matagaan o pagsabot nining kagabion. Kung naapay dili save din gusto ka ma-save, iisa lang imong kamot. Raise your right hand kung di pa ka sigurado nga save. Pero kung save na ka, akong ipangamoyo nga magpadayon ka sa imong pagsimba, magpadayon ka sa imong pag-ampo, magpadayon ka sa imong pag-alagad sa Ginoo. Mahal mo lang itnon, among ipangamoyo kanimo Ginoo nga karong kagabion makiling imong igdulungog, Lord, alang sa mga prayer request sa imong mga anak. Amahan kini among pag-ampo, pangaliw po kanimo, gisalig namo ang tanan ni Jesus Christ, among bugtong personal nga manluluwas. Amen. Okay, panikod ta.